Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Ancestors, Spirit Guides, Ancestors, Angels or Angels, Elementals, and syempre sa mga Animal Spirits. Okay, so, syempre, bago po ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa new subscribers, maraming salamat din po. And also, uh, sa mga nagpa-schedule po, nagpa-book ng mga reading, sa mga early na nagpa-schedule po talaga is maraming salamat po. And, ganun din po sa mga nag-avail ng mga oils, no, ng mga miracle oils, ng mga medallions din po. Okay? Maraming salamat po. Again, ito pong ating YouTube channels para po sa mga baguhan, ano, ito po is magsisilbing gabay po sa inyo sa araw-araw sa mga nasa spiritual awakening, or tipong andito po yung halimbawa, parang andito po yung nagtatanong na po kayo sa sarili niyo kung ano po ba talaga ang life purpose ninyo dito sa mundo. So this is the channel for you talaga. Like sa mga may nararamdaman, may naririnig, may naamoy, nakikita na hindi na po nararamdaman, yung mga tipong lagi kinikilabutan, yung mga tipong nakakaranas din po ng spiritual attack, like kulam, barang, mga tipong usog, or mga tawag doon, gayuma. Yan. So, this is for you. Okay? So, now is, kukunin po natin message ngayon is from your ancestors. And for some, for sure po, for some of you, may mga spiritual attacks ngayon. So, nakita ko po sa aking vision, kasi there's a red eye. Nag-iisa lang po siya, no, na eye. No? So, alamin po natin kung ano po ang mensahe sa inyo ng mga ancestors ninyo. Okay? And then, kukuha po tayo syempre ng message from your angels, from archangels and angels. Okay? So, alamin po natin. May vision po kasi tayo ngayon, pero talagang nagsalita na rin po ako sa inyo na for this month, mas lamang po ang love reading, no, kaysa po sa spiritual. Pero mahahaluan at mahahaluan po yan ng spiritual. Yun nga lang po, parang mas focus tayo ngayon sa love kasi nga po, it's February. It's month ng mga puso. Okay? So, let's see. Pero pinirepair ko na rin itong isang card na to eh. Okay. So, let's start sa ating reading. Tingnan natin, ano. Kasi po yung vision ko po is there's a lot of, actually may spirit guides din kayong kasama doon. Ancestors and yung mga entities, no, na nagbibigay sa inyo ng mga negative energies, or they are manipulating you na syempre gawin yung mga negative, or parang gusto nitong mga ito isundin nyo kung ano yung mga binubulong sa inyo. Okay? So, let's start. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Jesucristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po yung napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito, ang mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa akin po tagapanood. At ako po, nang sa ganun po magkaroon po sila ng gabay sa araw na to. Naway kami po inyong ipatuloy pong iligtas anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong pong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's see kung ano, mamaya na tayo sa angels, sa angel messages, later. So, dito po muna tayo sa ating card na ito. Hindi ko na naman ipasok ang aking langis. Andun yung aking oil sa gamutan area. Okay, so ano kaya ang first message sa inyo ng mga ancestors ninyo, and also ng mga spirit guides, no, na nagpapantay po sa inyo palagi, na talaga namang always present sa inyo para kayo po ay maprotektahan or magabayan. Ano? Tingnan po natin kung ano po ang mensahe nila. Ayan, bumaba na po sila. Okay, so first card is yes, no, may mga lamang lupa. Okay, lamang lupa is na andyan dyan. Our Lady of Manawag is also there. Teka lang, move lang po natin ng konti.
ang ating mga gamit. Yan, para magkasya sila. Okay, Our Lady of Manawag is also here, and Our Lady of Manawag says na yayaman ka. At meron na description dito na matangkad, bilugan ang katawan. Para kukuha tayo ng another deck, another oracle card. Para ma-confirm kung sino ba talaga yung matangkad na bilugan ang katawan. Okay. So, for some of you is, merong mga lamang lupa. No? Actually, ito is padala to ng mga mangku na umaatake po sa inyo, at ang pinapadala po actually, or parang ang mangyayari po ngayon dahil nagpapalipad hangin po itong mga ito sa inyo, meron pong mga laman lupa din po na nagpupunta-punta po dyan. Maybe nakikitsika, kinukuha simpatsya ng mga gabay nyo rin na lamang lupa. Syempre hindi naman po padadaig yung mga iyan. Okay? And for sometimes, for some of you is andito yung iba po sa inyo is wala po sa sarili, or tipong andito yung parang ano yung tawag doon, lutang, no? For some of you, yung iba is lutang, no? Pero Our Lady of Manawag is there to treat you or to heal you sa ganyang mga pagiging lutang, no? Or pagiging parang wala sa sarili ninyo, or wala kayo sa konsentrasyon sa wala kayong focus. Kumbaga, meron po sa inyong ganito, no, na walang focus. Pero Lady of Manawag says na kumbaga kayo po is yayaman, no? Okay, so eto na siguro eto na yung moment mo or yung day mo na parang may kagalingan ka na patungkol dito sa pagiging lutang mo. Itong palipad hangin na to is malamang sa malamang, no? Is talaga po na ito yung nagbabackfire. Okay, at ang gumagawa nga po is ang matangkad na bilugan po ang katawan. My goodness. So, ano pa ba, aside sa pagiging matangkad at bilugan ng katawan, ano pa ba ang itsura nitong taong ko? No, ano pa ba ang itsura nito? Tingnan natin kung ano pa. Oh, skin condition. So, so for some of you, no, malalaman nyo po itong matangkad, bilugan ng katawan. Alam nyo yung may patsi-patsi. Etong taong itong gumagawa po sa inyo is may patsi-patsi sa katawan. Like, alam nyo po yung paputi, hindi, ano ba yun? Parang nagiging kulay puti yung balat. Parang nagiging mapa. May tawag po dun nakalimutan ko lang. Basta meron siyang skin condition, like yun nga, one of, parang masasabi ko is yung, bawa, ito po puti, diba? I mean, ito yung balat natin, pero meron siyang patches na white, yung kumakalat, yung lumalaki. So, yun, isa po yan sa mga gumagawa po sa inyo ng palipad hangin. And for some of them, is andito rin yung healthy habits. No, unhealthy habits na meron siya, maybe smoker, no, as in chain smoker, or maybe lasenggo, addict, mga tipong ganon, no. So yan yung mga actually mga nasa kaliwa naman po talaga is halos, no, merong addictions na ginagawa, abuso rin po sa katawan yung mga yan, no? So andyan po yung maybe madalas tong mag-inom, or maybe mahilig pa rin itong makipagbarkada, makipagsalamuha sa karamihan tao. Tapos yung mga nakikasalamuhan ng tao, yun din po ang sinasalbahin niya. Okay? And, since tayo po is, or for some of you dito, nabawa po na sa ibang bansa, no? Aside po sa, meron siyang skin condition, unhealthy habits, now is, andito po yung meron siyang blue eyes. Okay? So, this is a foreign, no? So, I'm talking to a foreign practitioner or a mangku, no? Blonde na eyebrows, so alamin nyo na kung sino to, no? May sakit sa balat, no? Party goer, possible na ganun to, no? Party goer to. Okay, so what else? Last 2 cards please, Holy Spirit. Okay, thank you. Okay, so we have the facial hair. So andito yung siya, balbasarado, so lalaki to, no? Lalaki itong gumagawa. Okay? And, dalawa. Kasi kung kanina, alam nga namang ang babae is merong bigote at balbas. No? So, merong babae at meron din lalaki. Kasi, or possible na ito is transgender or member ng LGBTQ nga ba yun? Na kasi may red lips or maybe talaga mapula lang ang labi pero lalaki po to. Possible na gano'n, ano? And last is, mahilig siyang magsuot ng red. More on red. No? More on red. Mahilig siya sa red shirts, red na shawl, red na pants, or whatsoever. Basta mahilig siya. Favorite color na po ang red. Okay?
So, yan yung isa sa mga katangian ng gumagawa po sa inyo. Okay, so what else? Tingnan natin. Kung ano pa yung nais ipahatid ng vision ko sa inyo, no? Let's see kung ano pa ang nais sabihin ng inyong mga ancestors sa inyo. So, hopefully nakuha niyo po, no, yung mga description. Pwede niyo naman po siyang i-review ulit kung sakali. Okay, so ang gusto kasi itong taong to, since alam na itong taong to talaga, no, is magkakaroon ka talaga ng growth, or andito talaga yung magiging as in papatok ka, or andito yung yayaman ka talaga. So ang gusto nito, syempre pagka gano'n nakikita nila na medyo nagiging okay ka na, is andito yung gusto nito is lumagapa ka, or tipong parang, di ba, ngayon is year of the snake, no? So parang gano'n ang gusto niya sa'yo, parang gusto niya gumapang ka like ahas. Okay? I mean talaga maghirap ka. But here is the Mother Mary. No, Mother Mary is here na ano ang ambag sa iyo, or ano ang kaganapan na ibinibigay sa ni Mother Mary. It's about pagkain. So hindi ka masasalat sa pagkain, hindi ka magugutom, and your family as well, hindi. Kasi andyan si Mother Mary na magbibigay sa iyo niyan. And also Archangel is protecting yung pagdating sa food, no? I mean, they'll make sure, no, Mother Mary and Archangel Michael make sure na talagang kayo po is magkakaroon ng talagang pagkain na kailangan niyo po sa araw-araw. Hindi po kayo magugutom. Okay? In Jesus' name. Okay? And we have the kapatid sa labas. So, maybe this is one of them. Isa din to sa gumagawa sa inyo ng palipad hangin. Or, andito yung sila din yung gumagawa ng way para bigyan kayo ng masalimuot na pamumuhay sa ngayon. Isa rin yan sa mga nananalangin na kayo ay magkaroon ng miserableng buhay. No? Na alam niya naman na yayaman kayo. Alam niya ito na yung, maybe nagpahula din to, or maybe nagpunta sa isang manggagamot na tinanong ka kung ano na yung estado mo sa buhay, ganito, ganyan. So, yan yung mga report, no? Yan yung mga nakikita ng mga manggagamot. Ngayon, itong isa is andito siya napunta sa isang manggagamot na which is sa kanan. So, nag-anak naman siya ng isang manggagamot which is kaliwa naman. Gumapagawa naman siya. And, ito na nga ang ginagawa. Nagpapalipad hangin, at ngayon is, ang gusto mangyari nito is ang gumapang ka like ahas, no? And also, we have the mahal ka niya, pero mahal din niya yung isa. So, meaning, etong mga nangyayari ngayon sa buhay mo is talaga pong connected sa spiritual attack. Okay? Lahat po to is hawak ng isang tao, which is kapatid mo sa labas ang gumagawa. And for some of you is parang nasa group of friends na akala mo is andito yung lagi nag-a-advise sa inyo, pero hindi nyo alam na tuwang-tuwa siya behind your back na ganyan na nangyayari sa'yo. And dinadagdagan niya pa ng dinadagdagan. So, dito po sa mahal ka niya, pero mahal din niya yung isa, is actually this is under spell work din. So, may love spell ka, and your person mo, kung meron ka man ngayon karelasyon, is isa rin po to sa ginagawa niya na pinaghihiwalay po kayo, pinag-aaway po kayo nito. But, you know, if nasa gitna po ng relasyon niyo si God, is hindi po to magtatagumpay. Hindi po to magtatagumpay, promise. Okay? So, asan na yung isang card ko? Ay, saan ko ba nailagay? Ayun, patong pala dito. Okay, so let's see kung ano pa yung message, no? Tingnan natin. Kung ano pa yung message sa inyo ng inyong mga ancestors. Pero yan is, sinasabi na kumbaga nandiyan naman sa inyo si Lady Manawag, si Archangel Michael na magbibigay sa inyo ng, alam niyo yun, depensa. Bibigyan kayo napakalakas ng pandepensa niyan at protection syempre. And also ni Mother Mary. Okay? So, ano pa ba yung nais na iparating sa inyo nito? Okay, Sir Spirit says is under, parang, andito yung, may competition talaga na nagaganap, no? Etong taong to is very territorial na parang, hindi naman kanya eh. Lalo na tong person mo, hindi naman kanya to eh. It's yours. Especially kung halimbawa kasal kayo, no? It's yours. Pero,
alam niyo yung gusto niyang kunin, gusto niyang gusto niya akin, yung ganon. Ganon ang gusto niya eh. And talagang andito yung to the point na parang kung ano yung meron ka or kung ano yung hindi na sa kakayanan, physically, no? Gusto niya maging katulad ka niya para lang talagang mahumaling sa kanya ang person mo. Okay? Pinagbibigyan ako ng God, no? Kasi talagang gusto ko sana is magkaroon ng ngayong month is full of lang tayo, love reading lang, pero ang kita nyo ngayon meron tayong di ba? Anong tawag dito? Love reading na sinisingit. Okay. So we also have this Knight of Wands, which is still kahit nandito yung nakikipagdebate to, nakikipag-compete sa iyo to, or ang dami kong conflicts, no, na nangyayari sa buhay mo ngayon, still andito ka as a Knight of Wands, no? Kumbaga, kaya mong gawin kung ano yung dapat. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. At ngayon na mismo, ora mismo gawin mo. Kasi kayang-kaya mo tong i-beat. Okay? Kasi you have this full of energy, divine energy, no, na nasa sayo. No? Kumbaga, yung gagawin mo, kailangan fearless ka. Kailangan nandito yung buong-buo ang decision mo na gawin yan. Yung tapang, no? Lagyan mo ng tapang, no? And also, for some of the parang nakapaligid sa'yo, no? Parang ang dating nila sa'yo is very unpredictable ka. Why? Because of andito yung iba yung nakikita nila sa'yo physically. Iba yung nakikita nila sa'yo nakaharap ka. Pero alam yun, spiritually is iba ka. Talagang walang sino man ang makakabit sa'yo. Kasi God is with you. Jesus Christ is with you. Mother Mary is with you. Our Lady of Manawag is with you. So, wala. Ikaw yung tipong hindi kakayanin ng mga tao na mga mapanlinlang. Itong mga palipad hangin na ito na ibinibigay sa inyo is alam kong nalulusaw mo to. No? So, ang ayaw mo kasi dito talaga is yung mga sinungaling. No? Sa mga sinungaling na yan, sa mga yung unfair, yung mag-treat ng mga tao, yung parang andito yung very parang ang tawag doon yung parang hindi magampanan or hindi mapanindigan yung mga duties and responsibilities, tsaka galit. So, andito ngayon yung parang alam mo yon, hindi ka naman Diyos para magbigay ng punishment dito sa mga to. Pero the way na kung paano ka mag-deliver ng pananalita sa kanila para lang idiretso yung buhay nila, parang it's a punishment na para sa kanila na, parang sino ka para pagsabihan mo ako ng ganyan, no? But after that, no, is nare-realize nila, ay tama pa rin sinabi niya. Masakit tanggapin, pero yun yung totoo eh. So, ang sa kanila na lang po dito is kung paano nila gagawin to, paano nila isasagawa to, mga binigkas mo sa kanila, mga sinabi mo sa kanila, para po magkaroon sila ng light, ng divine light, and para ma-enlighten din sila sa mga sinabi mo. And malaking tulong sa kanila. For some of them, is dito yung sumunod sila sa inyo, pero for some of them, talaga nanindigan sila sa mga ginagawa nilang kahibangan. It's not your fault anymore, kasi nagawa mo na yung part mo, and it's up to them kung susundin ka nila. Okay? Okay, so what else? Okay, so we have greedy yan eh. Talagang alam nyo yun, pagka ikaw ay mukha kang pera, minahal mo ang pera, asahan mo, magulo buhay mo. No? Kasi hindi sa lahat ng oras na andyan ang pera sa'yo. Okay? Kaya kailangan po, alisin yung pagiging materialistic, pagiging matigas ang ulo, yung masyadong obsessed sa yaman, masyadong sinasamba ang yaman, mga ganyan. And to the point na talagang niyakap na ang korupsyon. No? And we also have the Hangman. So, parang ang kailangan mo talaga dito, no, is to surrender, no, yung mga nagpapabigat sa'yo sa buhay mo, no, like, kung halimbawa kayo po is still connected sa mga kapatid nyo sa labas, and you know, no, na itong mga ito isang gumagawa sa inyo spiritual attack, then put some distance na agad, cut the cords na kagad, no, kasi you have this deep insight kung bakit parang you still keep on ignoring sa mga ganitong bagay-bagay. Kasi lagi mong inisip, imposible gawin sa akin niya to. Imposible niyang gawin to. Pero ramdam na ramdam mo yung mga
nangyayari sa'yo ngayon na bigat. Na ikaw ngayon ang nagsasakripisyo ng lahat. So, all you have to do here is to release everything and surrender lahat ng mga, kung ano man ang meron ka ngayon. Kasi, alam kong for some of you, nandito na yung nasa enlightenment na kayo eh. Pero nga lang, parang andito yung ini-ignore, inaano nyo na lang, binabaliwala nyo. Kailangan nyo na pong i-embrace yung mga ganito. Ito lang po Papa po ako ng ibang card. Okay, so last 3 cards na lang po tayo. Okay, so all you have to do now dito sa Two of Wands, no? Kailangan niyo pong paniwalaan kung anong power ang meron kayo. Personal power, spiritual power, kailangan pong alam nyo, no? Or paniwalaan nyo pala, no? Paniwalaan nyo. And kung mapapaniwalaan nyo po yan, syempre, there's a lot of plans na papasok sa inyo, no? Ito lang po tatanggapin natin. Okay. So, now is, andito yung, for some of you talaga, no, kung meron kayo mga plans to travel, well, this is the time na talagang magkakaroon kayo ng travel. Happiness, this is it. Okay. And, kung meron lang kayong mga medyo hindi pagkakaintindihan ng, relatives, mga ganyan, or even mga sibling, mag-asawa, no, is eto na yung time for reconciliation. Ito na yung time para magkaroon kayo ng unity ulit, love, no. So wait for this. Ito is in God's perfect timing talaga. Is magaganap po yung mga ganito. So for some of you is parang seeking for closure, no, for some of you. Kasi parang you feel, no, na parang pagkakasama mo itong mga ito is andito yung nagkakaroon. Sila yung nagiging cause of delays ng mga rewards or achievements mo sa buhay. No? So, parang alam mo yon, walang completion pagkakasama mo itong taong. So, that's why parang some of you is gusto nang putulin yung relasyon or yung connection dito sa taong to. Well, kung ganyan po yung mga pakiramdam ninyo, yan yung kutob ninyo, no? Gawin po ninyo. Okay? Okay, so for the last card. Okay, so for the last card is, we have this, 10 of Swords, and the 7 of Pentacles. Okay, so yes, there's a lot of, alam niyo, painful ending sa inyo, no? Ang daming nasaktan, ang daming nagsakripisyo, ang daming nagtraidor po sa inyo, ganyan, ang daming nawala to the point na talagang as in talagang gumuho, no? Meron sa inyo mga ganon. And talaga pong pagka gumuho po kasi talagang mahihirapan po kayo iangat ang sarili niyo ulit eh. But, the good thing here is, andito po kayo na kahit po alam nyo sa sarili nyo na meron po mga gusto talagang lumagapak kayo, gusto kayo masaktan, gusto kayo maging baliw, gusto kayo maging, alam nyo yon, maging mawala ang direction sa buhay, still andito po yung napaglabanan nyo. Why? Kasi nga po nandyan si God. Andyan po si God na nagbabantay sa inyo. And bakit ka binabantay? Kasi you keep on, parang lagi naka-turn on yung connection mo sa Kanya. Na hindi kayo kahit kailan mamawala ng connection or signal dito kay God. So, yun yung mas maganda, no? And dahil po sa ginagawa nyo yan, andito ngayon sa 7 of Wands, 7 of Pentacles, no? Dahil dyan, considered as hard work po yan, eh. Yung pakikipag-communicate kay God na walang humpay, that's a hard work for me. Na kasi po yung iba, yung iba po hindi na paglalabanan yan eh. Hindi po na alam mo yung hard work na ginagawa niya dito, you keep on praying. You keep on, parang yung faith is na andyan na may maintain mo. Mas lumalakas nga eh. No? So, i-continue nyo lang po yan. No? Kumbaga, there's a parang good result talaga na marireceive niyo, a reward, no? Is yan yung ibibigay. And this is a long term na talagang ibibigay na sa inyo ni God. Again, meron man po kayo marireceive na reward dito, huwag po kayo mag-expect na napakalaki or even malaki. Small, pero again, at least dire-diretso po. Na hindi, yan, isa na po yan sa ginagawa ni Mother Mary sa inyo, yung hindi po kayo masasalat sa kain. Yung lagi pong may food, na kung gusto mo ganitong food, andyan, ibibigay sa ni God yan. Kasi kailangan mo yan, kailangan ng anak mo yan, kailangan ng mga taong tinutulungan mo yan. That's why andyan sila God, si Mother Mary, as a mom, as a nanay mo, and also Our Lady of Manawag, na talagang andito siya magtatawag ng blessings at ibibigay sa'yo.
Wala na pong ano yung patumpik-tumpik yun. Pagdating po sa food na ipoprovide, sa food na kailangan mo everyday, andyan po si Lady of Manawag and Mother Mary na ibibigay po sa inyo yan. Okay? So, let's see. About naman sa mga defeats or about sa mga pakikipaglaban, Archangel Michael lang talagang maaasahan mo dyan. Proven ko po yan. Okay, so let's ask a message from your archangels. Okay. So, as your first card, first angel is Lekabel, Angel Lekabel. So, could you make a shift? Do some soul searching to see if you're on the right path. Yes. So, Angel Lekabel wants you to know or wants you to do this, no? Na do some soul searching to see if you're on the right path, no? So, paano ba yan, no? Through meditation, dyan mo malalaman kung ano ka ba, kung nasan ka ba. Nasa liwanag ka pa ba o nasa kadiliman ka na? Asan ka na, no? And we also have this Angel Hahahiya. So, do you remember last night dreams? Hahahiya was trying to pass a message through them. Okay, so, for some of you dito, no, is kailangan nyo po talagang tawagin yung mga angels na ganito para po, lalo na po doon sa may mga blockages sa dreams na talagang actually hindi naman, yes, for some of you kasi dito is hindi na po nakakapanaginip. Wala pong makapasok na mensahe sa inyo from your angels because of the blockages. And for some is, andito nga po yung nakakapanaginip kayo, pero pagising nyo po, wala na po kayo maalala. Maalala nyo na lang parang quickie, pero yung buong pangyayari, hindi nyo na po maalala. Dahil may blockages din po kayo. So, call this Angel Hahiya para po sa dreams niyo na maalala nyo po ulit itong mga ito. Okay? And we also have this Akhahiya, which is, this angel says, keep your head down and try to be both serene and busy. Allow your eyes to be open. Yes. Kailangan talaga, dito, no? Lagi pong bukas ang ating mga lagi po tayong parang to see the truth, no? Yun po yun eh. So, parang keep your head down and try to be both serene and busy. Parang kailangan niyo pong alamin lahat, no? Huwag po kayong tumambay lang, huwag po kayong umupo lang. Alamin niyo po yung mga detalye, bakit may ganito, may ganito, may ganyan, bakit ba ganito ang nangyayari, ano ang meron dito, saan kaya pwede yun. Yung mga ganon, parang mag-e-explore po kayo, no? Kailangan nyo pong alamin ang lahat. Lalo na po kung ang gusto nyo po talaga pasukin ng spiritual. Sa spiritual po kasi kailangan po, yung ideas nyo po dito napakalikot. Kailangan po lagi kayong attentive. Hindi po kayo po, laging ready. Dinaig pa ang Girl Scout dito. Hindi po pwede dito yung patulog-tulog. Hindi po pwede dito yung papatay-patay. Kailangan po talaga dito is, yung responsibility na ibibigay mo dito is 110% ibibigay mo. At first, ganun po, no? Pero pagka nagtagal-tagal na po kayo, you know now how to balance the family and the spiritual. I mean, kay God is kailangan po talaga 100% ang ibigay ninyo. No, kailangan po yan. Kasi magbigay ng protection, aside sa protection is health, no, magkaroon kayo ng good health para po makapag-serve po kayo ng tama sa tao, para po you can do perfectly yung mission po ninyo sa tao. Sa mission po, kailangan po kasi is perfect po tayo, hindi po tayo magkamali. As a tao, talaga po mahirap maging perfecto. No, yung mga pag-uugali po natin, mahirap po maging perfecto. Pero pag tayo po gumagawa na po, at para po, pag nagsiserve na po tayo kay God, kailangan po perfect yan. So, bago po kayo gumawa ng mga hakbang para po sa spiritual, kailangan nyo po ng pag-isipang mabuti yan. Bago nyo po yan isang bulat or bago nyo po yan ibigay. Kasi po, hindi po kayo pwede magkamali. Kasi kayo po ang babalikan. Okay? And those Latin words, thank you Holy Spirit, thank you angels. Sa mga Latin words na talagang very sagrado, no? Hindi nyo po pwedeng gamitin yan sa kasamaan. Once na ginamit mo nyo po yan sa kasamaan, kahit isang beses lang po, ang balik po niyan sa inyo, antindi. Okay? Kasi yan is the powerful prayer or words, no? Na buhay at banal na salita ng Diyos po yung mga yan. Hindi po natin pwedeng babuyin yan. Hindi po natin pwedeng salaulain yung mga dasal, no, ng Panginoong Diyos Ama. Kailangan po dyan ingatan, no?
So, kailangan po dyan talaga is, yung respeto po, yan ang unang-una natin ibigay sa mga salitang yan. Kasi, yan po is napapagana po natin as a healer, no, na pinagkatiwala po sa atin. Kasi alam ni God na yan is gagamitin natin sa kabutihan. Pero pagka yan po is ginawa nyo po ng isang beses lang sa kasamaan, good luck po talaga. No? Akala nyo na po wala nangyayari sa inyo dahil ginamit nyo po yung buhay at banal na salita na yan sa mali. Ngayon, wala pa kayo nararamdaman, pero pakiramdaman nyo po yung paligid ninyo. Baka po tumama na po sa anak ninyo, dumapo na po sa kabuhayan ninyo, dumapo na po yan sa alagang hayop. Hindi nyo po masasabi kung saan tatama yan. Hindi man po sa'yo directly, pero pwede po sa paligid. Okay? Kaya careful po kayo. Kaya always make sure po na pagka in-embrace nyo po ang spiritual, please, no, always ask guidance kay God and protection na hindi po kayo lulukubin ng mga demonyo para kayo po pumunta sa darkness. Okay? Lusawin nyo po lahat yan. Okay, so that's your reading. And sa mga naka-resonate po, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, paki-click ang notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!